Hi, minasan konnichiwa, Sarati Sensei des. Ayun, dumating na ba kayo sa punto ano na iniisip nyo parang imposibleng ma-memorize 'no at maintindihan yung Japanese particles. For example, yung wa 'no, yung ga, yung ni, yung de. Eto po lahat, sila po ay mga maliliit lang 'no sa ano na word. Pero somehow sila po yung nagdadala 'no, sila po yung nagko-control ng buong Japanese sentence. Okay? Pero wag po kayong mag-alala kasi i-share ko po sa inyo yung isang technique na ginamit ko nung nag-aral po ako ng Japanese, which is I proved 'no na effective po siya. Okay? 'Yun. Yung ginawa ko nung time na 'yon is tinry ko pong mag-stop muna na mag-memorize po ng mga grammar rules. Ang ginawa ko is huminto ako 'no. Pinapakinggan ko yung mga conversation sa paligid. And take note po, hindi po ito conversation in Japanese. Conversation po ito in Filipino. No? Especially sa loob ng bahay, yung pamilya, kapag nag-uusap-usap, ito po ay ino-observe ko at nire-relate ko po sa Japanese, especially dun sa particles, kung paano ba siya nag-work. And alam nyo ba kung ano naging result? Doon ko po na-observe at na-realize na mas madali po sa akin no ma-absorb yung ano yung function ng particle, kailan po siya gagamitin at kung paano po siya gagamitin. Okay? Kaya po kung ikaw po ay isang Pilipino and currently learning po ng Japanese at nahihirapan po kayong intindihin yung particles, I think this is your hidden advantage. Bakit? Kasi kung paano po tayo nakikipag-usap, especially sa loob ng bahay natin, sa pamilya natin. Similarly, ganun din po nag-work yung particle sa Japanese sentence. Okay? Ayan. Kaya, stay tuned po kasi isi-share ko po sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin dito. Okay? So, ready na ba kayo? Okay, tara, let's go! Hi, number 1, particle wa or kung ito ay tinatawag natin na topic marker. Okay? Yan, sa Filipino household po, madalas nating maririnig yung ganitong phrase. Si kuya, kumain na ba? Ayan, 'di ba? Madalas nating maririnig yan. Tapos kung papansinin natin yung phrase na si kuya, kumain na ba? No? Titingnan natin, kung napapansin natin, we describe the topic first, which is, yan yung word na si kuya. Tapos, after nun, dinidescribe na natin kung ano yung si kuya, which is yung sinabi niya, kumain na ba? Ayun. And that's exactly how wa particles no uses in Japanese sentence. Okay? Yan. Ani wa tabimashita ka? No? Pero in English, ang sabi, as for kuya, did he eat? Ayan. So, ganyan po si particle wa. Not the action, not the emphasis, purely the topic. Yan si particle wa. Number 2 is particle ga or the particle of emphasis. Okay? Yan. Sa bahay natin, madalas nating maririnig, no? Etong ganitong moment. For example, nagluto ka, tapos binigay mo dun sa kapatid mo. Sasabihin ng kapatid mo, wow, ang sarap. Sasabihin mo, ako ang gumawa niyan. Okay? Yan. With emotion. Yan. With emphasis. Yan si particle ga. Kapag sasabihin natin sa Nihongo, watashi ga yarimashita. Okay? Now, yan yung function ni ga. Siya yung nagbibigay ng emphasis doon sa topic, which is siya yung, kumbaga, ini-highlight na siya yung gumawa. Okay? So, next time po kapag tatanungin kung sino yung gumawa, ang isasagot natin is particle ga. Ganun lang po kasimple. Ang function ni particle ga is to highlight the subject strongly. Okay? Yan. Hi, number 3. Particle o or particle ng direct object. Okay? Yan, sa bahay natin, madalas nating maririnig si nanay. Sabi ni nanay, kainin mo tong adobo. Yan. Dito,
Ang adobo, yung nakaka-receive ng action, which is yung kakainin. Ano yung kakainin? Yung adobo. In Nihongo, adobo tabite. Yan. So, ibig sabihin, si particle o, siya yung ang object, no? Itatabi siya dun sa object na gagawa natin ng action. As simple as that. Yan yung function ni particle o. Number 4, particle ni or particle of direction and particle of time. Ayan. So, madalas nating sinasabi, for example, pupunta ako sa tindahan, no? In Japanese, that is mise ni ikimasu. Okay? Yung place kung saan tayo pupunta, yan yung nilalagyan ng particle ni. Kasi si particle ni, nag-i-indicate po yan ng direction kung saan tayo pupunta. Okay? So, madali pong tandaan, kung saan tayo pupunta, ang ilalagay natin, particle ni. Ngayon naman, ang isang function niya is yung tinatawag nating particle of time. Siya yung mag-i-indicate na kung anong oras gagawin yung action. For example, gigising ako ng 7 o'clock. Okay? Shichiji ni okimasu. Okay? Madali ring tandaan kasi yung particle ni na isang function niya sa time is ilalagay mo lang siya doon sa oras kung kailan gagawin yung action. So, that is particle ni. Okay? Number 5 is particle de, or this is the particle in which action is happening, no? Kung saan nangyayari yung action. So, in a Filipino phrase na nag-aral ako sa bahay, sa Japanese niyan ay ie de benkyou shimashita. Ibig sabihin, the particle de indicates kung saan ginawa yung action. Okay? So, madali pong tandaan. If the action or happenings, if we describe the action or happenings, no, dun sa place kung saan siya nangyari, ang particle de ang ilalagay mo doon sa place. Pero, kapag ang i-describe mo is yung direction kung saan ka pupunta, ang ilalagay mo is particle ni. Yan. So, bakit po effective ang ganitong strategy sa ating mga Filipino? Kasi, in Filipino conversation, meron tayong 4 na, kumbaga, points na kinukonsider or I observe, Una is yung drop subjects. So, sa ating mga Pilipino, minsan di na natin sinasabi kung sino yung pinag-uusapan kapag obvious naman kung sino yung pinag-uusapan natin. Kung alam na natin dun sa kausap mo at ikaw, alam mo na kung sino yung pinag-uusapan nyo. Kaya, hindi na babanggitin yung pangalan, diretso na. Okay? Pangalawa is, rely heavily on the context. Yung pananalita natin, yung expression natin ng words natin, at pag i-explain ay nakadepende doon sa context ng pinag-uusapan. Ganun din sa Pilipino, di ba? Ngayon, pangatlo is, emphasize relationships. Okay? So, kung paano tayo nag-a-adjust sa pagsasalita, kung paano natin nilalagyan ng body language yung pagsasalita natin, is nakadepende dun sa kung ano yung relationship natin sa kausap natin. For example, yung kausap mo, yung mama mo, di ba? So, ganito ka magsalita. Kung kausap mo yung friend mo, ganito ka magsalita, no? Yung mga ganyan na bagay. Okay? Yung pang-apat is, change tone, no? Depending on who you are talking to. Ibig sabihin, tayo mga Pilipino kasi, nagpapalit tayo ng tono, depende doon sa, natin, kausap natin. For example, kausap mo boss mo. Okay, mababa yung tono ng pananalita. Yung parents mo, ganyan. Okay? Kapag kausap mo bata, ayusin mo para maintindihan. Okay? Yung mga ganun po, nag-a-adjust tayo ng tono ng pananalita natin, depende po sa kausap natin. Okay? So, ganyan din nagwo-work yung Japanese. Okay? Kaya, if you are lumaki, no? If lumaki ka doon sa household ng isang Filipino, you already think in a context like in Japanese. Kaya, yan po yung huge na advantage natin as Filipino. Kaya effective po tong strategy na to kasi yung kung paano nagsasalita
ang Japanese, paano sila gumagamit ng particle is ganun din yung gamit sa atin. Magkakaiba lang kung paano in-express kasi Filipino sa atin, sa kanila naman ay Japanese. Okay? Ayan, if you think na ang video ito ay naka-help sa inyo para ma-realize nyo na meron pa palang ibang strategy, no? Para maka-help, para i-memorize, no? I-internalize yung Japanese particle gamit yung sarili nating wika as Filipino, then pa-comment po na okay kayo. Then, if you want part 2, in which I will discuss yung particle mo, to, kara at made, pahit na lang po ng like at subscribe. So, see you po sa next video natin. Maraming salamat and otsukaresama deshita.